Soon. Kikita nyo to I-clip ko tong clip na to na pag nakabili na siya ng BYD niya, i-content niya yun for sure. I-clip ko tong ano na to. Hello guys, maulang umaga dito sa Pangasinan ngayon. So for today's video, kailangan ko pa rin umalis. The reason why is because meron akong imi-meet na isang content creator na dito lang din siya nakatira sa Pangasinan. Isa din pala siyang agency owner. Kasama ko siya dun sa isang client. So same kami ng client. And then, na-discover niya yung TikTok ko. So ako naman, chinat ko siya agad. And nag-call kami, of course. Napag-usapan namin, na-discover namin sa isa't isa na agency owners pala kami. So meron din siyang team and meron din siyang ibang clients. So napaka-interesting. Sobrang grateful ako ngayon na lumalawak na talaga yung network. At yun nga, dati-dati wala akong ganitong community. Kumbaga parang ako lang mag-isa. Until napagdesisyonan ko mag-start ng isang Discord community. Nakuha ko yung mga members from TikTok. So, nagko-content ako sa TikTok and then napapunta ko sila sa community. As of now, meron ng 700 plus members ang Unite. And thankful ako na nagkaroon ako ng mga ka-close doon and mga nakapag-build na rin kami ng like private community, yung mga magkaka-close. And then, magsa-set up kami ng meet-up sa Manila this August. Ang saya lang kasi as in lumalawak na talaga yung network. So, network ng mga hustlers dito sa Pilipinas and ang goal ko is mag-grow pa yun. So, sobrang dami ko nang sinabi ulit na naman for just the intro. Pero, let's go. Kikita na kami ni Brendan. So guys, dito na ako sa Dagupan. Yan. Nag-long cut ako kasi dun sa regular na dinadaanan ko, baha. So, kailangan akong dumaan sa ibang daan. So, malapit na to guys. Si Brendan, nakita ko yung chat niya na hindi ko masyadong pala kasi nagda-drive ako pero tinatanong niya na ako saan ako. So malapit na daw si Brendan guys. Dito na ako sa may bandang malapit na sa Yupang. Abangan ko daw siya dun sa may BPI. So let's go. So pakita ko sa inyo yung school ko guys nung college. Yan, University of Pangasinan. So dyan ako nag-aral. Yan, makikita nyo. Dyan din ako nag-drop out. Ayun si Brendan guys oh. Hey! Pre, kumusta? Uy. Grabe, nakikita lang kita sa bro sa client meetings natin So, bro, shift pa natin sa ngayon Let's go sa kapihan na kami yung next. Okay, mamaya ulit. Paano siya Dito na kami guys, Tom and Toms with Brendan. Let's go. Tara. Let's go. Usapang business. Let's go. Saan tayo pre? Pinakamagandang spot dito. May i-discuss lang kami sa isa't isa. Kumbaga exchange of ideas, knowledge sa pag-build ng agency. Pero papakita ko lang kay Brendan yung binibuild namin ni Migs. Ito bro. Bale, iba-ibang packages. Sa package number 1, ito lang, AI Winning Ads Mastery. Sa totoo lang bro, pag kung sakali na makikita ko tong course mo, tapos about ads, yung ganyan, tapos malalaman ko na around ka lang. Parang yun, Filipino. Oo. Possible na ko. Kasi may interest ako sa ads.
before. Oo. Wala kasi akong experience sa ads, so may interest ako sa ads. Gusto kong pasukin yung ads. Kasi, ang ano ng ads, ang ganda ng ads na industry, hindi siya yung sobrang hirap na editing. More on Oo. psychological nga lang talaga. Oo. Hindi siya heavy editing, pero ano, more on structures, ganun. Psychology madalas. Kasi pag yung dati, yung niche natin, pagandahan ng edits ng After Effects, di ba? Yung mga Dapat nagpo-podcast, naka-Premiere. Alex Hormozy style, Ali Iman Abdal Gadzi. style, Mm. Nat Jong Sala, Mm. Iman Gadzi, yung mga yan. Yan yung batak, sinat na Jong Sala. Oh. Sobrang batak nun. Inaral ko yung mag-edit. editing nun. Kasi basta pag sinabi nyo guys na After Effects expert, yan yung pinaka top tier na editor, pinaka magaling sa lahat. Pero sa ngayon, 2026, if sinabi mo, if i-combine mo ang After Effects at magaling sa AI, mananalo yung AI na yun, 2026. CapCut plus AI. Nasa workflow yan and sa maayos na prompts para makapag-generate ka ng winning na AI. Yeah. Yun yung medyo, ano din ako, yun yung kailangan ko pang malaman, yung about sa pag-generate, yung paggawa ng prompt. Ano, in-explore ko na siya. So guys, dumating na yung in order namin. Kain tayo guys. Parang podcast type na yung nangyari. So guys, sa mga dyan, community members na nasa private community, swerte kayo kasi nakita namin yung passion nyo na matuto. That's why napunta kayo sa private community. Marami kasing members sa public community, over 700 members na. And sa private community, konti lang. The reason why is because konti lang yung interesado. So, tinuturuan namin sila for free, nagkaroon na sila ng resulta. And yun nga, swerte kayo kasi itong course na binibuild namin, AI Winning Ads Mastery, ito yung unang matututunan nyo. And meron din ibang packages kung saan meron na yung AI Winning Ads Mastery and then kung paano kayo mag-build ng agency. Like outsourcing kasama na. Tapos may access pa kayo sa mga groups and communities and meron pang mga meetups, network. Pero ito sigurong, pag package 1 siguro, ito lang, course lang makukuha nyo. Masyado na ako nag-i-spill ng details pero binibuild parang lang kasi namin lahat-lahat. Sinasabi lang namin sa inyo para may abangan kayo sa community. So yung mga private community guys, libre na kayo. All packages, libre na. Pati ikaw bro. Solid. Appreciate that. But so yung mga I'll do the best as I can na tumulong sa pag-create mo ng agency. I mean pag-create mo ng course. Kung ano yung mga mga magandang valuable na masuggest. So, kwentuhan tayo bro. Paano ba tayo nag-meet? Para alam nila. Sa isang client. Pares kami ng client. Ganito kasi yan. Naging client ko yun. Hindi ko nababanggitin kung Sino? ano yung pangalan ng brand na yun. Pero isa siyang malaking brand sa US. Ads. Sabihin ko ba yung product na yung kung anong klase? Chewing gum brand, yun na lang. Pero hindi yung name. Hindi namin sasabihin. So, dati, ako lang yung nila doon, editor nila. And then after ilang buwan na dumadami na yung outputs, meron na yung, marami na kasi, di ba, may iba-iba silang klase ng content. Meron redo projects. Dati, iisa lang yung type. So, nung dumami-dami na, tinanong nila ako, hey Shai, do you know anyone who can also be our editor? So we need 2 new editors. Tapos wala pa akong masyadong kaibigan nun na nag-same industry sa akin kasi wala pa yung community nun. Wala pa. Kailan na po yung community? This year? Ang ko naman kasi dapat inaalala ko yun, may foundation day ang community. So guys, update ko na lang kayo sa exact date ng foundation day nitong community. So ang nakalagay kasi dito is July 2025.
pero meron siyang exact date and merong process na gagawin dito sa Discord kung paano ko malalaman yung exact date na nabuo ko tong Discord server na to. So, yeah, masyadong maproseso kasi kaya ano na lang, next time na lang ayaw kasing sayangin yung time na andito. So, may importante kami i-discuss. So, nag-meet kami, like I said, dun sa isang client na yun. And then, that's when, hindi pa namin alam sa isa't isa na agency owner kami. So, ang alam namin, editor ako, editor siya, editor si yung isa. So, the reason why kasi hindi nyo pwedeng sabihin talaga kasi yun yung default. If nag-outreach kasi kayo sa Outline Jobs PH or sa Upwork, ang tingin talaga sa inyo, editor. If sinabi yung agency kayo, never kayo makakakuha ng clients. So, Ano naman siya? Para Oo. siyang ano lang, white lies. Pero, ano lang, ito yung pinaka-importanting need mong gawin. Kailangan mong ma-deliver ng maayos yung service. Kailangan okay yung ano mo. Yun nga, yung service mo sa kanila, yung service nyo. which is video editing. Mm. Kailangan, quality. Kahit pinapagawa nyo sa iba yung work, quality dapat. So, kasi pangalan nyo yun Kayo yun Pinapagawa nyo sa iba pero ang alam ni client, kayo gumagawa ng work. Pero ito rin yung ano, bro, pinaka-misconception, tama ba? Oo, tama. Yun. Ng mga tao about sa pag-outsource is parang medyo, ano yung tingin nila, parang madaya or mapanglamang, ganun. Pero, ang pinaka-main, kasi dito, main point, hindi lahat ng tao kayang i-take yung risk na tinitake namin as an agency owner, as an startup owner, may nag-agency, nag-outsource, hindi kayang i-take ng normal na tao or kung sino-sino lang yung mga ginagawa natin. Yung kung paano natin yung ginagawa, 'di ba? Na ano mo ba 'yun? Naisip mo ba 'yun, bro? Tsaka, yung mga tao na yan, hindi nila alam kung paano nag-work ang mundo. Yung mga companies dyan, company ni Elon Musk, yung sa Tesla, okay, yun na yung example ko since mahilig tayo sa kotse. Tesla, hindi naman si Elon Musk yung gumagawa ng kotse. Di ba? Nag-hire lang din siya ng engineer. Ina-outsource niya yung Work. yung work, dinedelegate niya yung task dun sa mga Yeah. mas magagaling na engineers. Hindi naman, nakita niyo ba si Elon Musk na buo mo yung Neuralink, yung nilalagay sa utak. Diba? Yung meron siyang diba? Meron siyang yung microchip. Sa tingin siya nag-develop nun, siya nun. Hindi, nag-hire lang siya ng mga medical experts na tapos mga engineers din na gumawa ng It's about delegating tasks lang. Yung mga companies diyan, mapa BPO company, mapa tech company, lang mga CEO diyan na nasa yung mga founders is hindi naman sila mismo yung gumagawa ng job, nagma-manage lang din sila. Like ganun din kami. Yung product namin is yung mismong service namin na video editing. So if may nagpagawa sa amin ng task na client, may nakuha kaming clients, ang role namin bilang founder, CEO, mag-hire kami ng mga talent na sila yung gagawa. There's nothing wrong with it. Hindi yun madaya kasi ginagawa ng mga companies yun. Hindi nyo gets yung mundo. So I think kailangan nyo mag-research about sa mga ganyang bagay, sa mga beginners dyan. Ang lang din ni Elon Musk, kasi di ba marami na siyang saan pa siya nag-start? Tesla? At hindi ko alam. Feeling ko hindi Pero yung meron yun. Sa spaceship niya ata. Siya, obsessed siya. Hmm. Yun yung Obsession. isa sa pinaka yung lamang niya ahead siya sa most of people kasi more obsessed siya than most of the people. Grabe That's na. why ganun yung niya. Natutulog ba naman sa factory? 'Di ba? Doon siya natutulog, pag gising lang niya, work lang agad. Kaya ba yun Diba? ng
kaya mo bang gawin yun as normal na tao and normal na mamamayan? Di ba? Pero feeling ko ang kulang kay Elon Musk lang. Napakagaling niya in terms of business, career, pati yung smart siya talaga na tao. Magaling siya mag-manage. Kaya nga siya trillionaire na eh. Pero ang Grabe, sa no, tingin ko, kauna-unahan. grabe no, if binigyan niya tayo ng 1 billion, buhay pa rin siya. Tig-isa-isa tayong tao. Mm. Pero ang tingin kong kulang lang sa kanya yung exercise. Kasi tinan mo yung katawan niya. Diba? Tingin ko kailangan niyang, yun lang yung kailangan niyang improve sa area ng buhay niya. Kasi yung buhay natin may iba-ibang departments. Merong mental, physical, emotional, spiritual. Iba-iba. Yun yung ano niya kasi bro. Yun yung willing niyang I-risk. ilus. Mm. Yun kasi yun eh. May kailangan kang ilus in order to gain something. Oo. Pero ako And, bro, never ko naging gusto yun. Gusto ko balance lahat. Totoo. Yun din, Balance lahat. yun yung pinaka yun yung pinaka parang goal, target ko. Ako din, personally. Kaya ako nandito sa ganitong industry. So that, kasi, on this industry naman kasi, ang talagang gagana sa'yo, and nagtatrabaho yung utak. Mm. Mind. Yun yung kailangan maging effective. And magiging effective yung mind kapag nakakapag-exercise ka, kapag balance yung ano mo, ganun yung thoughts ko doon ayun sa tingin ko. Kasi sabi nga nila, binigyan ka ng universe or God, kung ano man yung description niya ng high intelligence na yung nasa taas natin, yung creator, binigyan ka niya ng body. And ito yung body na to is ito yung vessel mo. Ito yung parang instrument mo or ito yung parang kotse mo. Kumbaga, ingatan mo yan para mas magamit mo ng matagal. Makapag-perform ng maayos. So, since may nakita kong podcast dati na sinabi niya, binigyan ka ng kotse ng isang tao, okay, ng boss mo kunyari, or Lamborghini bro. Binigyan ka niya kunyari. Tapos hindi mo iningatan hindi mo pinaliguan yung Lamborghini mo, hindi mo maintain yung makina niya, hindi siya nagagamit lagi naka-stuck lang sa nandun lang, hindi gumagana. Ano mafe-feel nung nagbigay sa'yo? Hindi mo iniingatan yung binigay sa'yo. So, ganun din yung tingin ko sa universe na binigyan nila tayo ng katawan. I think kailangan nating ingatan to. Mentally, kailangan healthy ka. Emotionally, physically, spiritually. So, ang kailangan ko pang improve sa akin, bro, tingin ko yung mentally and spiritually kasi medyo mentally drained ako ngayon. Sa sobrang daming ginagawa, I think kulang sa akin yung clarity, sobrang ang dami na kasi isipin mo, bro. Meron akong nagbe-build akong agency. Tapos meron akong family, bro, may anak na ako. Tapos ano pang isa pa? Yung community, bro. Isang part din yun. Tapos itong content. Like, ang dami talaga ng nangyayari. Doon makakatulong sa'yo si Chat eh. ChatGPT, AI talaga. Kaya gusto ko nga may ganitong community tayo, samahan tayo. Para at least hindi lang ako nag-iisa. Di ba? So, yun guys, back to the topic again. Nakikita ko na yung TikTok niya kasi, lagi. Nung na-discover ko, si Brendan, nag-ano pala siya, sabi ko, nag-affiliate, sabi ko. Ngayon, na-discover ko lang din yun, bro, sinabi ko sa'yo. Diba, nung nag-meeting tayo. Ngayon, sabi ko, tapos nakita ko yung mga gamit mo, bro, yung mga, parang may setup ka na maayos, may lighting ka pa, may ano ka pa. Okay, parang baka may business to or affiliate talaga siya or either meron siyang agency din. Kaya minsan, natanong ko sa kanya nung meeting, kung may client ka na iba. May client kang iba, bro. Sabi niya, wala. Sabi ko, hindi. Siyempre, ako nun, sketchy ako sa lahat. Hindi ako basta sabi ko nga, grabe. Sobrang solid na
nag-open ka. Kasi kung hindi ka mag-open sa akin na, Wala, na bro. may agency ka, Hindi tayo hindi magkikita. hindi tayo magkikita. Kasi, niyayaya ko to kasi taga Pangasinan lang din pala. Ngayon, yung city namin is magkalayo. Pero itong May midpoint pinuntahan kami. namin, may midpoint kami. So parang 45 minutes biyahe niya, tapos around 30 to 45 minutes sa akin. So, yun. Nakipagkita na ako na matagal sa kanya, ayaw niya. Kasi daw baka ma-reveal niya sa akin na agency siya or something. Na hindi ako yung nag-edit. Oo. Pero gustong-gusto kita i-meet din. Kasi Mm. maalam ka sa ads. Oo. Sketchy lang ako kasi nga, ba ma-reveal ko yung ginagawa ko. Kasi hindi naman lahat talaga nakakaintindi. Hmm. Kung ano yung ginagawa mo, ganun. And hindi lahat kayang gawin yung kung ano yung ginagawa namin. Tsaka depende rin sa personality ng imimit mo, bro. Malay mo, yung imimit mo pala, kunyari, ni-reveal mo sa akin yun. Tapos kunyari lang, yung ugali ko pala is yung Ganun. backstabber na like, tapos sinumbong kita doon sa client. E di, wala, di ba? Kaya mas okay yung step by step. Buti na lang nakita niya kasi kung hindi niya nakita yung content ko Podcast. nakita kasi niya Podcast yung podcast clip sa TikTok. Ngayon, nag-comment siya na, Bro. yun ata. Uy, gagi, nakita niya na ako. Siguro nakita niya yung pin post Yun ko. din yung yun din yung sinasabi ko. Nakita Kaya mo mo ba pala yun? ni-reveal, hindi ko nakita yun. Hindi ko binisit yung profile mo. Hindi Kung ko hindi nakita ko yun. na-reveal sa'yo, hindi mo malalaman. Yun din yung thought-process ko. Sabi ko, siguro nakita niya na nakita ko, alam niya na nakita ko na yung profile niya. Tapos may mga post ka doon. Recently ko lang yun binisit, bro, nung binigay mo na sa akin lahat ng socials mo. Pinag-visit ko yung lahat, tapos sumali ako ng community. Yun na yun. Doon ko na siya na-visit. Sabi ko, kaya pala sinabi niya sa akin. Kasi akala niya nakita ko na agency owner siya. O, nakita ko yung pin post ko kasi doon, ganon. Tapos- Naghanap ka ng editor. Ngayon, actually, uy, gagi, baka mawala yung client sa akin pag baka sabihin niya. Yan. Kaya, nag-set up ako ng call agad sa WhatsApp. Bro, free ka ba sa call? Buti Kasi na lang. hindi pa kita masyadong kasi noon nakakausap. Like sa meeting lang naman tayo nag-uusap. Tapos nung nag-call kami, ni-reveal ko sa kanya, which is ni-reveal din niya sa akin na ganun din pala ginagawa niya. So, okay bro, sama ka dito sa Manila kasi may yung community, join kasi. Binigay ko yung socials niya. And here we are right now. Dito kami sa coffee shop. So, magiging long-term connection to, bro? Like, literal magiging magkaibigan talaga tayo kasi from okay lang ba mabanggit? Hindi na siguro. Basta, Hindi na. midpoint natin. So, from doon ka sa isang city and then from ako is dito. So, I think, yun, long term na to. Mamimit mo rin yung mga ibang tropa. Solid din. Pati ang swerte ko kasi, yung mga na-join ko dun sa private is, wala akong nakitang bad side nila na, lahat naman tayo may mask. Pero lahat sila is tropa vibes talaga yung nafe-feel ko dun sa private. Baliw-baliw nga sila eh. Oo, kalokohan. Sino yun yung maingay ka po? Si Miles. Shout out mo yan, si Miles. Maingay Shout out talaga sa'yo, yun. Miles. Minsan nga, minumute ko yun eh. Mute muna kita, Miles. Maingay ka, sabi ko. Tapos mag-uusap-usap kami. Kahit anong gawin niya, bro, hindi ko siya naririnig. Tapos pag okay na, ko na siya. Bata pa yun, bro. Hindi tumitigil magsalita. Bata pa yun, bro. Mga 17 pa lang. Pero okay na yung, darating naman siya din sa maturity na point na, pero ngayon okay na yung ganun na masalita siya, pero nagte-take action siya. Nagte-take. Hustler yun, bro. Hustler yun. Tawan-tawa ko dun sa sinabi niya kahapon. Saan ka pa naman nakakita ng nagtuturo ng business pero walang business? Totoo. Totoo, di Pero ba? totoo naman kasi. Totoo yun. Totoo naman talaga. Dito sa Pilipinas, nagtuturo ka ng business pero wala kang business. Paano yun? Paano mag-work yun? Anong ituturo mo? Di ba? Nga ako, naiinis ako dun sa mga nagsasabi na
gusto ko mag-start ng business. Pasok ako ng BS Marketing. Yung mga magtuturo. Yung magtuturo sa'yo na professor mo, After mo ng BS Marketing, wala kang business, may work ka. may work ka. Makukuha mo yung diploma mo, mag-apply ka sa job. Ganun yung mangyayari. So, if ang goal mo yung mag-business ka, maghanap ka ng CEO or founder or... Doon ka magpaturo. Oo. Kasi instead of wasting your time. Kasi sobrang applicable ng college, bro. Pinakita ko sa mga professionals. Oo. Yun Required. If gusto mong Engineering. mag-doctor, ganun. Architecture, doctor, nurse, ganun. Yun talaga. Kailangan ng college. But yung ibang, yung ganun, yung mga real life na matututunan, dapat mong mas matutunan real life, which is yung pagbe-business. Hindi mo na siya kailangan i-take sa school. Kasi kapag mag-school ka, after mo mag-school, mag-work ka. Paano ka magkaka-business? Paano mo ma-apply? Oo. Mag-BS marketing ka ng 4 years. BS. BS marketing o 4 years tapos ang goal mo mag-business nga eh. 4 years ka mag-train doon tapos wala ka din matututunan. What if ang gawin mo na lang, maghanap ka ng founder, maghanap ka ng kunyari, ang goal mo is maging, idol ko si Si Josh Mohican na lang. sige, yun yung gawin. pinakamaganda. Idol ko yun, gusto kong gawin yung ganun, mag-build ng isang product na magiging sikat, tapos yumaman ng ganun sa kanya. Paano mo gagawin yun? First step, maghanap ka ng businessman hanggang sa ma-reach mo siya. Tapos, ang pinaka-ano kasi niya, bro. Actually, pwede nang dumirect eh, kasi may course naman si Josh Mojica, yung makina na basta yung meron siyang makina ni Mojica, community. parang ganun ata. Ano ata yun? Book. Pero meron din ata siyang May community tinuturuan siya. ng mga tao din na kung paano yumaman. Yun O yung hindi dumirect ka pinakamaganda. sa kanya. Mas okay pa magturo sa'yo yun. Within 6 months to 1 year siguro, magkakaresulta ka nun. Totoo. Parang ako bro, Instead of wasting Kwento your kaya natin 4 yung- years. kwento kaya natin yung college experience natin. Okay lang ba sa'yo na i-broadcast yun sa'yo? Okay lang. Kasi palagi ko naman siyang sinasabi. Mauna Lagi ka ko ba? siya sinasabi sa mga nakakakwentuhan ko. Hindi naman sa I wasted that much time sa college. Kasi ever since, habang nasa college ako, naghahanap na ako ng mapagkakakitaan. Kasi hindi ko alam, hindi ko trip hindi ko nakikita yung sarili ko dun sa tatapusin kong course or career na mapupuntahan ko. Civil engineering kasi yung course ko ng college. And ayun, may pinsan akong engineer, sinasama ako sa site. Hindi ko nakikita sarili ko doon, hindi ko engineer ulit? Anong Civil. civil? Hindi ko nakikita yung sarili ko na ganun yung work and lifestyle. Hindi ko trip. So, naghanap ako ng possible na mapagkakitaan online. Ano mo ba bro? Nag-crypto ako. Hindi. Trading. Hindi ko alam yan na nagganyan ka. Crypto trading. Ang dami kong natutunan sa crypto trading. Pinakamagandang natutunan ko doon, disiplina. Yun yung akala ko parang waste of time ganun. Pero yung mga experiences mo sa mga ganung bagay, natututo ka ng skill, nagiging disiplinado ka, ma-apply mo siya kapag na-apply mo na siya sa right vehicle, pag na-apply mo siya sa right vehicle, doon ka magbo-boom, doon mo makikita yung result. Which is, ginawa ko siya dito sa business na to. And nakita ko yung result in 2 to 3 years. Solid, no? Pero kumita ka sa crypto. Hindi. Pero, hindi siya kumita sa crypto, pero marami siya natutunan na value. Sabi nga nila, bro, ang business ay babaguhin ka. Babaguhin niya yung personality mo, yung the way you talk. Hindi naman identity. Pero feeling ko nagbago yung identity ko, bro, eh. Kung makikita mo yung past ko. Yung personality, yun, meron kang madadala na personality mo from before until now, pero yung identity mo, I guess, na-shift na siya.
Mm. Kasi nung nagsimula ako, is college student ako. College ka din. O college student. Pero before, ayaw kong i-push tong sasabihin ko kasi hindi pa siya tapos. Hmm. Pero yung sinasabi ko nga, yung process ng pag-build ng business is, the more na binibuild mo yung business mo, the more na nabibuild din yung sarili mo. So, magbabago ka talaga. Hmm. Hindi naman ako ganito magsalita dati. Shy type ako. Di ba? Kaya pala siya yung Marami nagsasabi din yan, pre. Sige bro, kwento mo yung ano mo. After nun, sabi mo na lang i-bold na lang natin. Nag-drop out ako ng college. Nag-drop out ako ng 4th year standing ako. 5th year na ako sa college nun. Feeling ko pag hindi ako nag-engineering kasi, pag hindi ako nag-drop out, 6 year to 7 year bago ako graduate. Sabi ko, ano pang gagawin ko dito sa taon na to? Sa 1 to 2 years na gugugulin ko. Kaya, looking back, ganun, na pinurso ko yung ganito. Yung risk, yung sobrang laking risk na pinurso ko sa pag-business. Sobrang worth it. Kasi what if nagstay ako and nag-aral pa din. So, after 1 to 2 years, tsaka ako kikita ng pera. Hindi pa, magre-review pa eh. Magre-review ka pa, tapos magiging engineer ka. Pag engineer ka na, it takes a lot of time na naman. Naisip mo yun? I mean, disclaimer lang guys hindi niya sinuhusgan yung mga engineers. Ang sinasabi lang niya kasi, iba kasi yung goal niya. Bakit niya i-pursue yun, di ba? Tama, totoo. Nagiging iba yung goal mo, then hindi mo naman nakikita yung sarili mo or yung life mo doon sa na yun, sa career na yun. Kung passion mo yung career na yun, go for it. Kasi magiging masaya ka. Magiging masaya ka on doing that, pursuing that. Pero kung hindi naman yun, bakit ko pa pinagstay ng sobrang tagal yung sarili ko doon? Ganun yung point of view. Nagbago yung goal mo. Iba yung gusto mong ma-achieve. Kaya, hindi ma-apply yung same vehicle na yun to reach that goal faster. Ganon. Kasi on that 1 to 2 years ng pag-aaral mo, then 1 to 2 years sa risk na tinake mong sa business, sobrang laki ng growth na makukuha mo dun sa risk ng pag-take ng business kesa sa nag-aral ka. Ganun. So, yun. Naging siya, agency owner na siya. Considered na yun bro talaga, agency owner ka na. Pero ang ko dun sa akin, startup. Pero yun nga bro, ang natutunan ko din lately, parang ang doubtful ko sa sarili ko. Yun yung inaano ko sa akin na para akong startup, ganun pa din. Pero what if i-shift ko yung mind ko na business owner ako, hindi ako startup, kaya kong gawin to, kaya kong gawin yan. Sino mong pipigil sa akin, di ba? Wala kang, magiging limitless ka kapag nag-start ka na hindi i-doubt yung sarili mo. Oo. Wag talaga bro kasi simpleng concept lang naman bro ang outsourcing Kung gusto mong i-build tong business na to, ang pinaka magiging biggest part lang na effort na gagawin mo is managing the clients and managing your team. Ang gagawin mo lang kasi bro, kuha ka ang inuuna kasi namin ngayon, editor na. Hire ng editor, sabihin sa editor, standby ka muna kasi pinaprepare namin yung projects. Tapos, todo outreach ka. Todo outreach, as in, i-grind mo yung outreach. After mo mag-outreach, may mga test edits yan for sure. Let's say 5 test edits. Okay, yung mga editor na na-hire mo, okay, sige, test edit nyo to. Sa isa yan. Tapos ang ginagawa namin, babayaran namin yung test edit na yun. Siguro sa unang test edit, hindi bayad. Kasi trial, parang lang naman. Pero pag komplikado, babayaran namin yun. And then,
outreach kami until kailangan magagaling yung mga editors na naka-standby dyan. May mga kukuha ulit ng mga test edits, ipasa mo na naman sa kanila. Tapos meron yan bro, kung magagaling yan, magkiklik. Meron at merong magiging mako-close yan, like let's say 2. Okay, sila na. Hire mo sila full-time. So, meron na agad yan. Same So process. parang ang process bro, mag-hire ka, pero standby lang. Pero hindi mo pa siya binibigyan ng contract or hindi mo pa siya Walang contract. Project based muna. Project based. So, bigyan mo siya ng task, bigyan mo siya ng until bro makapag-build ka ng around 3 editors, let's say, and then 3 editors and then 5 clients. So, nasisecure nitong 3 editors yung 5 clients. Kayang-kaya nila. And let's say, mag-hire ka pa ng isa para 4 editors, 5 clients. So, i-manage mo yung finances. And then yung isang editor, ang role niya is assistant siya ng 3. May senior editor ka. Assistant siya ng 3. And then if walang task si editor, siya sa test edit. Kung sino yung available, siya yung sa test edit. Until ma-build mo yung, ganun yung process na gagawin ko. Ma-build yung agency mo, basta ang magiging managing na lang yung gagawin mo. And then, ang goal ko bro, gusto ko ng office na on-site kasi gusto ko mag-hire ng isang manager na taga-chat sa client, taga-handle sa, taga-check ng ng editors. Like, para wala na talagang wala. As in, ang gagawin mo lang, scale mo na lang. So, ganun lang yung gusto kong gawin bro. Ganun lang yung process namin. Okay. Yun. So mamaya, pakita ko sa'yo bro, pero hindi ko na i-vlog yun kasi ayaw ko i-share sa lahat yun eh. May mga ipapakita ko sa'yo sistema na ginagawa namin bro. Pero, yun nga, going back to the topic, ako naman yung college ko is, ako medtech student dati. So kasi gusto ko mag-doctor bro, talaga. The reason why gusto ko mag-doctor is because ang cool kasi bro yung magsa-surgery ka ganun. Ang cool, nakikita ko kasi sa mga yung mga movies, ang cool talaga nila. Hindi lang yun yung malaki yung pera. And then nung medtech 4th year na ako. So from 1st year to 2nd year, hindi ako nag-aaral guys. Nag-pandemic ng 2nd year, puro lang Call of Duty. Tapos naka-discover ako copywriting naman. Alam mo yun, yung copywriting na So, nagagamit ko yun ngayon bro kasi Usong-uso yun that time. Oo, nagagamit ko yun ngayon kasi yung sa mga nilalagay mo na text overlay sa taas ng video. Copyright yun. Copy yun ang tawag doon. So, yun. Inaral ko yun. Pero hindi ako nagkapera doon. SEO yun? Oo, parang mga ganun. Tapos, after nun, nagbago na naman mindset ko bro. Meron nag-switch na yung utak ko sa business mind. Pagka-business minded nun, nagbasa na ako ng mga business, ng isang business book. And then bumalik ulit sa employee mindset. Okay, 3rd year. Okay, sige, aralin ko na lang to. Nag-aral ako mabuti. Until nakatungtong ako sa ito yung considered daw na pinakamagandang hospital na affiliated dyan sa school. So doon ako nag-intern bro sa Ilocos. So, na-intern ako. And then, eto na bro, na-feel ko na yung pagiging 9 to 5. Nakita ko na yung life ng isang 9 to 5. Which is, hindi ko hinuhusgahan yung mga 9 to 5 dyan. Kaso, it's not for everybody. Kung kayo, kaya nyo mag-time in ng ganitong oras, mag-time out ng ganong oras, and then, every day is like the same day, paulit-ulit lang yung ginagawa nyo. Kung kaya nyo yan, no problem. Pero ako guys, hindi ko kaya yun kasi na-try ko na. Papasok ka bro, time in. Okay, mag-sipirma ka. Tapos maggagawa kayo mga samples na dugo, yung mga fluids, i-analyze, may mga machine silang ginagamit doon. Tapos yung resulta ng pasyente, bibigay mo sa doktor. Ganon-ganon yung gagawin mo. Everyday, same thing everyday. Nung una, nag-enjoy ako. Ilang siyempre mag-enjoy ka talaga. Nag-enjoy ako, bro. And then, nakikita ko yung mga staff. Observant kasi ako. Minsan, may isang moment na nakaupo lang ako. Tapos ino-observe ko lang sila. Wala naman nang ginagawa nun.
Pasok sila, ganyan. So, may nag-click sa akin eh, na if ang hangaan mong tao is yung gusto mong maging na tao. Tapos nakikita ko yung mga officials dun, kahit yung mga doctors na pumapasok sila everyday, ganun, pasok, labas ng hospital. Parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko dun, bro, talaga. Ang astig nila, pero hindi ko ma-imagine talaga na ganun gagawin ko for life. So, nawalan ako ng gana, lagi akong absent until one day na-discover ko yung MSB. MSB. Eto bro, sige, nag-take risk ako. Umuwi. Marami pang nangyari nun bro kasi nagka-breakdown ako bro to the point na hindi ako kumain ng 3 days. Hinahanap na ako ng mga classmates ko bakit hindi daw ako pumapasok. 3 days walang chat. Kasi ang ginagawa ko nun, nag-iisip lang ako sa madilim. Kumbaga bro, wala. Parang Hindi depression. hindi siya naman. depression eh. Parang nag-isip lang ako. Ayaw kong kumain. Ganun. Ngayon, sabi, anong gagawin ko? Meron akong papel doon bro. Na Grabe. plan A, plan B, plan C. Kung plan A, Wala kang phone, walang kahit ano, yun lang, bro, sulat dark lang. room lang. Natap mo yung unconscious mind mo. Oo, kaya parang may nangyaring something nun na minsan bro, nagising ako na nasa damuhan ako. Hindi ko alam na napunta ako doon. Siguro gawa ng walang kain. Ngayon, hindi, ganun lang ako. Na nag-iisip ako bro, tapos minsan nakahiga na pala ako sa floor. Na hindi ko alam yung nangyayari na. Parang iba, nababaliw ka na, ewan. Pero parang ang nasa isip ko lang yun yung future ko. Ano ba? Kung magdo-doktor ako, habang panahon pa, na-discover ko din na kung ang goal ko pala magpayaman, bakit pa ako magdo-doktor? Hindi magandang trait ang mukhang pera sa pagiging doktor. Kasi kung pera lang habol mo, paano yung mga pasyente mo? Totoo. So, don't get me wrong hindi lang pera habol ko dito guys, dito sa business, hindi. Ang ibig ko sabihin, gusto ko kasi maging financially free ng maagang. So, if doctor, siguro 40 years old, kapag magiging financially free. So, if in plan B naman, Yun parang tapusin- financially free ka na nga. hindi pa Hindi bro. pa. Hindi. Kunyari, plan B. Yung plan B ko is mag-medtech lang tapos punta ng ibang bansa. Hindi ko na itutuloy yung medicine. Paldo yun, pag ibang bansa. Kaso, Wala para ka sa makapunta ka family. doon, kailangan mo ng 3 years experience dito or 5 years. Ano ba yun? Tapos, pagdating mo doon, kunyari ang sahod mo, Bago zero ka. 150,000 pesos ang sahod mo. Yung tirahan mo, 50K. Yung pagkain mo doon. Pwede anong tira sa'yo, bro? Mataas yung ano. Out na ako dyan. Plan C ako, drop out ako. Bahala na. Sabi ko, MSB, sige. Nagbayad ako 7K. Tapos ginurain ko bro, after 3 months, nagkaroon ako ng project-based lang. Medyo mabagal yung progress ko kasi walang Video community. editing agad. Video editing. And then, after 6 months, I got a client. $1,000 nung time na yon. Solid. So, ngayon 1,400 na nag-jump na. So, isipin nyo yun, in a span of 6 months of learning only, Learning, applying, taking action. taking action, kumita ng around, if i-convert mo yun, around, hindi pala 1,000 yun, 1,2 yun, bro, nung start. Around, Laki. 1,2 yun, bro. Tapos, pag i-convert mo yun, 68,000, something like that, nung time na yun. Bro, nung naghawa ko ng unang pera na ganun ka, Ikaw nag-edit? ako edit nung una, bro, walang editor. Tapos, sabi ko, uy, grabe, 6 months lang pala of grinding. Tapos, samantalang sa college, 4 years of grind, and kung gumraduate ka, 15K salary per month for many years? What the fuck? Parang naano ko din yun na naisip ko din yun before. Yun din, yung ganun din yung iniisip ko. Sabi ko, bakit? Tapos, syempre, ano ka na, lalo kapag naging aware ka na may mga taong kumikita Oo. nang hindi naman sila talagang
naghihirap. Ano ang ginagawa nila na hindi mo ginagawa? Ano yung ginagawa nila na hindi ko ginagawa? Simple lang naman ang ano eh. Crazy. So, yun nga, hindi naman namin hinuhusgan kasi parang ginagawa nilang slave ang mga employees dito. Sobrang bababa naman ng ano. Like, grabe yun, guys. Hindi ko kayang mabuhay ng ganun. Ano That's naman? why nag-take risk ako. Ang inaano ko naman dyan, tinitignan ko. Not all people have the opportunity, have the same opportunity. Not all the people have the same opportunity. Kaya yung mga tao nandun sa kalagayan nila ngayon. Kasi, yun yung opportunity na meron sila that given moment. Depende sa'yo kung maghahanap ka pa ng another opportunity or ano. Kasi ito din yun, another one. Yung opportunity, ikaw yung gumagawa. Gagawa ka ng opportunity para sa sarili mo. So, kailangan mong like that, kagaya nito, mag-aral ka ng skill. Sa pag-aral mo ng skill, pag-provide mo ng value sa clients, gumagawa ka ng opportunity para sa'yo, para sa sarili mo na kumita ng mas malaki. Sige And lang, bro. most people, mas nag-i-stay sila sa kung ano yung meron sila and kung ano yung nasa harap nila. Kasi ayaw nila na maging uncomfortable para mag-aral ng another new skill or mag-take ng risk na mag-aral ulit. Kasi napansin ko, bro, yung mga tapos na mag-aral, yun na yung paghinto ng pag-aaral nila. Kasi magiging work na lang lagi eh. Wala nang, parang stagnant na lang sila sa ganun. Lalo yung mga non-board na na mga, kasi yung mga board exam na mga courses, pagkatas mo mag-aral, pagkatas mo maging professional, mag-aaral, may aaralin ka, mga seminars, ganun, di ba? So, nag-aaral sila. Yung mga normal na courses, after mo mag-aaral, parang doon na nag-i-stop yung pag-aaral mo. Then, hindi ka na makakapag-add ng skill sa'yo. Tapos yung value na mapoprovide mo, kaya din i-provide ng karamihan ng tao. So, kaya ganun yung nagiging kitaan ng kadalasan ng mga tao kasi parang pare-parehas sila ng pinoprovide na value. Which is yun yung kaibahan ng ganitong industry. Gusto kong, sige. Kasi yun nga yung value na napoprovide mo, valuable sa clients, they will earn with you, through you, ganun. That's why you will earn more. Gusto kong mag-make ng point dun sa sinabi mo na yung not all have opportunities. I think kasalanan nila, bro eh. Yun yung sinasabi ko kanina, bro, na yung not given the same opportunity or ikaw yung gagawa ng opportunity. Parang hindi sila naghahanap kasi. Kasi isipin mo ako, bro, example mo yung sa atin. Kunyari, same natin sila na hindi tayo naghanap ng opportunities. Siguro, kahit ayaw natin yung trabaho, nag-push tayo dun. Pero tayo kasi, we looked for our own opportunities. So, gumawa kami ng sarili naming daan. Nag-forge kami ng path namin para makaparating kami doon sa gusto naming daan. And that's hard. Mahirap yun kasi, That's harder. kumbaga para kang magiging... That's why, i-interrupt lang. That's why most people have the same path kasi mas madali siya. Tama. Itong path na to, mas mahirap siya. Kasi ikaw gagawa ng daan mo, ito may daan na eh. May daan. Di ba? Kumbaga, ikaw gagawa ka pa lang may ng mga daan damo mo yan, tatanggalin mo pa yan. Isisemento mo ganun. Tapos minsan, bro, ito, addition ko lang, kung gusto mong mag-create ng daan mo, minsan yung mga nandun sa daan mo, parang isasama ka nila sa kanila, nahihirapan ka tuloy. Parang, uy, wag na yan. Risky yan or anything na, wag yan bro, may kilala akong ganito, hindi naman nag-work sa kanya. So, mawawalan ka na ng tuloy. Diba?
buti na lang bro, na hindi tayo nakaano. Yeah. Pero Kumbaga- sa totoo lang, dati, before ako mag-drop out, sabi sa akin, ano mo? Anong gagawin mo? Oh, Magmamason ka? Mag-ano ka? Magko-construction ka? Isipin mo sinabi sa akin yun, yung ganong bagay. wala namang masama dun. Although wala namang masama dun sa ganun. Pero, Kasi di ba, Hindi lang naman syempre yun eh. fifth year na ako na tapos sabi ko mag-drop out ako, magpo-pursue ko ng business. Sabi pa nila susuportahan nila ako pero hindi naman na yung nabigay yung support na sinasabi, but I'm still grateful. Kasi kung hindi nila ako nabigyan ng ganong support, ako yung gumawa nung paraan para mag-open yung yung way lalo, and yun, kapag nahihirapan ka, doon ka mas gumagawa ng paraan and mas eager oo. na makaalis sa sitwasyon na meron ka. Solid bro. Masyado natang mahaba yung vlog. Parang podcast na. O parang 41 podcast minutes type. na. Okay lang, i-consider natin siya na parang podcast. May vlog sa una. So, yun guys, abangan nyo kami sa mga next vlogs. So, Ganda yung sa Manila. wala kasing sense bro kung okay lang na naging vlog type to kasi Okay lang. if wala naman tong camera, ganito rin gagawin natin. Kwentuhan lang din. Totoo. So, same lang. Para lang makita nyo, makasama kayo sa kwentuhan. So, sa mga next vlogs, panoorin nyo. Lalo na yung sa Manila. Yung mga next podcasts. Next Wednesday, may malalaunch ulit na isang podcast. Nakaschedule na. And then, itong vlog na to mismo is mamaya ko siya ipopost. So, edit ko na rin mismo ngayong araw. And, yun guys, abangan nyo. Hot takes yung mga natin dito eh. At Hot takes. Takes okay yan bro. Mga same mindset kami dito. So, new community member, Brendan, and new friend. So, abangan nyo sa mga vlogs guys, makakasama na to lagi. So guys, nagkamali kami. Mas maganda pala yung lighting dito. Pero okay lang yan. Video lang naman yan eh. So, marami pa naman kami makikreate na vlogs. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ang next na gagawin naman namin ni Brendan, may mga mag-exchange kami ng ideas ngayon sa business, dito sa mga workflow, sa mga, anong tawag doon? Systems. And yun, hindi ko na i-share sa inyo guys. Kung gusto nyo malaman, kaibiganin nyo kami. Bye-bye. Ay, hindi. Bye-bye na ba? Hindi pa pala. So guys, napaka-valuable ng mga pinag-usapan namin ni Brendan. Like, may mga na-discover ako at nalaman kami sa isa't isa na talagang align kami in terms of mindset, in terms of goals, and yeah, I think i-share na lang namin sa mga podcast yung mga ibang napag-usapan namin. Mas Pero maganda doon. for now, talagang kung makikita nyo, it's 1-2 p.m. So ilang hours na kaming andito since 9 a.m., 9:30 something siguro tayo nag-start. Oo nga no, mag-usap, time no? flies. Ang bilis, no? Like, ang bilis ng... Hindi namin na-realize na gano'n na pala katagal. Pero, ilang hours yun? Yeah. 4 hours, 4 hours din. 4 hours. Almost 4 So, hours. yun. So, bro, ano masasabi mo? So yeah, goods. This is the first time we're meeting, but sobrang solid ng nangyari na hindi mo mapag-uusapan kapag online lang kayo nag-usap. Solid ng communication and personal connection namin. Nag-a-align kami sa buhay, sa mga ginagawa and everything. So yeah, if curious kayo sa akin, i-flash na lang ni siya dyan yung mga socials ko. TikTok, IG, yun lang. Facebook, bro. Hindi pa. Hindi ko trip Facebook. Wag muna. So yun, abangan nyo na lang kami sa mga next vlog, podcast, lalong-lalo yung travel namin sa Manila. Yun, sasama So, siya sa Manila, guys. Yeah, I'm looking forward to that. Yun, mamit mo na rin yung mga tropa, bro. Yeah. Let's go!
Guys, gusto daw makita ni Brendan yung ano, BYD Sea Lion 6. Hindi tayo yan. Gusto din niya ng ano, BYD. Soon guys, sana this year or next year bro, no? Buti from project car, yung mga traditional na car, nakita mo yung BYD. Na-trip Yung na- mga kakilala ko, pag Oo. gusto nila ng mga ganun na car, yung mga project car, Civic, hindi nila trip yung mga makapagong Hindi, the reason why nag-project car ako nung una, tinry ko lang kasi gusto ko mag-buy and sell. Ayun o, si Lion 6 oh. Kaso, hindi na ako mag-buy and sell, sabi ko. Siguro, in the future na lang, yung mga high-end na lang. Oh, ay, sarado. Sayang, no? Pero meron doon sa Kalasyaw eh. Pero, yeah, next time na lang bro. Yeah. Hanggang titik na lang. Pero, kung makikita mo bro, solid yung interior niya. Nakita ko na yung loob niyan bro, yung feeling talaga. Yun o, makikita mo. Close up. Yung feeling niya bro, iba. Ibang-iba talaga yung, parang luxury talaga siya. Soon, kikita nyo to ha. I-clip ko tong clip na to ha, na pag nakabili na siya ng BYD niya, i-content niya yun for sure. I-clip ko tong ano na to. Yeah. Let's go!